Pumasok kami sa fast food at naabutan ko si Mario at ang anak nito na kumakain na ng ice cream. Sino siya, Ninong? Tanong ni Connor na nakatingin sa batang babae na kasama ko. He doesn't know my name and it's better for you not to ask, so you just eat your food. Mataray na sagot agad ng bata. Sir, bakit kamukha at kapareho na ugali ni Miss Bella, ang batang mataray na iyan? Tanong ni Mario na sa mukha ng batang seryoso sa tabi ko nakatingin. Umira pa ito nang lingunin ko na halatang boring na at naiinip na nakatayo sa tabi ko. Hey, saan ka pupunta? Tanong ko nang tumalikod dito at tumakbang palayo sa amin. Buying my food. Kibit balikat na sagot nito. Kumakamot sa batok na sumunod ako dito. Maliit na bata pero daig pa ang mga kaedad ko kung magsalita. I want that. All flavors. I want the bucket chicken too. Spaghetti and cheeseburgers. Pinakinggan ko ang pinagsasasabi ng batang nakatayo sa harap ng cashier na kausap nito. Hindi ko alam kung para sa isang barangay ba ang pagkain na in-order nito dahil daig pa niya ang magdadala ng pagkain sa handaan. Ang cute mo naman baby girl pero wait natin ang order ng daddy mo ha? Nakangiti at aliw na sabi ng babae na nag-a-assist dito sa counter. What do you mean? Seryoso na sagot ng bata. Nilingon ako nito at nagsalubong ang kilay na bumaling sa babaeng kausap nito. Don't tell me na nagsasayo ako ng oras kausapin ka at hindi mo kinuha ang order ko? Nalalaka ang mga mata na tanong nito sa cashier. Baang napatingin sa akin ng babae at naiiling. May pambayad ka ba? Aliw na tanong ng babae. Inilabas ng bata ang black card na hawak nito na alam kong can spend few million in just a minute. I wonder kung gaano kayaman ang pamilya ng batang ito tinayaan na may ganito kamahal na bagay na hawak ito sa posisyon niya, gayong hindi naman dapat sa edad niya. Look, don't waste my time here. I guess my card is enough to pay for my bill. Don't worry, I can assure you that I have huge money to pay even to buy this place. Napailing ako habang nakatingin sa babaeng awang alabi sa harap namin. Right away, baby girl. Sabi ng kaharap ko sabay sunod-sunod na pindot sa screen. Binuhat ko pa ang bata para maabot nito ang counter para makiin ang pin ng black card na hawak nito. Ito po ang card at receipt niyo. Magalang na sabi ng cashier sabay abot sa akin ng black card at papel kaya kinuha ko saka ibinigay sa bata na mabilis na ipinasok sa maliit na bag na hawak nito. Tinignan ko ang card na nahawakan ko pero walang kahit na anong detalye akong nakuha maliban sa pangalan ng bangko. Send me orders to my table. Utos ng bata na tumalikod na naakala mo ay amo na inutusan nito ang babaeng kaharap na naglakad pabalik sa lugar kung nasaan si Mario at ang anak nito. Wow, ang daming pagkain! Pumapalakpak na sabi ni Connor na nakatingin sa mga pagkain na inilatag ng service crew ng fast food chain na kinaroroonan namin. Sa atin ba lahat ito, sir? Hindi makapaniwala na tanong ni Mario na nalalaki ang mga mata. Siya ang bumili. Turo ko sa maliit na batang babae na nagpahid ng kung ano sa kamay mula sa maliit na bag na dala nito, sabay puna sa tissue paper. Pwedeng humingi? Mabait na tanong ni Connor. Natutuwa ako sa inaanak ko dahil napalaki ito ng mabuting bata, magalang at mahinahon, malayo sa ugali ni Maria, kaya alam ko na kay Mario ito nagmana. Sure, marami naman yan. Sagot ng bata sa tabi ko. Pwede rin ba akong kumuha, bata? Tanong ni Mario. I'm not bata. I'm Bianca. Tipid na sagot nito sabay subo ng manok na ginamitan pa ng tinidor. Halatang mula ito sa buwan na pamilya. Bata pa lang klase na kung kumilos. Hindi rin maitatanggi ang status nito sa buhay dahil sa paraan ng pananalita nito na full of authority. So, pwede ba ako makishare dyan? Tanong ulit ni Mario. Sure, but just make sure you wash your hands first. Sabi nito na ibinaba ang tinidor saka tiningnan si Mario na hindi natuloy ang dapat sana idadamputin na nito ang fried chicken sa bucket. You want? Baling na tanong ni Bianca sa akin matapos tumayo ni Mario para maghugas ng kamay. It's okay, hindi ako mahilig sa ganyan. Kain ka lang. Nakangiti na sagot ko sabay haplos sa buhok nito. Ewan ko ba pero ang gaan na loob ko sa batang ito. I never tolerate this kind of behavior pero bakit nagawa ko siyang pagbigyan sa gusto kahit alam ko na hinahanap ito ng mga taong kasama nito. Ang sarap naman ito. Ang dami pa. Sabi ni Connor habang umunguya. Ew, don't talk while your mouth is full. It's gross, you know? Pinanood ko lang ang dalawang bata sa harap ko na tila matagal na silang magkakilala kung mag-usap ngayon. Masaya kayong kumain habang nagkukwentuhan. Sagot pa ni Connor. Shut up, or else sa ibang table ka kumain. Mataray na sabi nito sa natigilan na inaanak ko. You can eat whatever you want, just don't talk.
Sabi nito. Ipinaliwanag ko kay Gunner ang sinabi ng Englisherang batang kaharap niya na naunawaan naman ang inaanak ko pero higit na natuwa ay ang tatay nito na kinalabit pa ako. Sayang din ang 2,000 kanina, sir. Kung alam ko lang na malilibre ang anak mayaman na iyan, sana pala hinintay kita bumalik bago nag-order. Bulong ni Mario. Munti ko sana batukan ito pero nagpigil ako. Ngayon pa siya nakaisip ng ganito kung kailan nakakain na siya at heto't nangihinayang pa na nagbayad siya kanina. Mabuti sana kung pera niya ang ginamit at hindi yung galing sa akin. Tapos nagbibilang siya kung ilan ang nagastos niya. Kumain ka na, Mario, bago pa magbago ang isip ng batang iyan. Mahinan sabi ko sa katabi ko na siniko ang tagiliran nito para matauhan sa harap ko dahil sa pagkain nakafocus ang atensyon nito. Ilang taon ka na? Bigla ay tanong ko. 4 years old and 6 months. Bibo na sagot nito. Hindi ko akalain na ganito pa lang pala ang edad nito dahil malaking bulas ito at matured masyado kung magsalita. Daig pa niya ang 7 taong gulang kaya naman akala ko'y malaki na ito. Dala nang hindi ko mapigilan na bugso ng damdamin ay hinaplos ko ang buhok nito. She seems spoiled pero mabait na bata naman pala ito. Ayos lang sa kanya na nag-share siya ng pagkain niya basta sure daw na malinis ang kamay ng kasalo niya. I'm done. Sabi nito makalipas ang kalahating oras. Tinikman niya ang mga pagkain na in-order kanina pero hindi naman kumain ng marami. Hey, paano ang mga yan? Ang dami mong binili na pagkain, sinong kakain yan? Tanong ko. Wala pa sa kalahati ang pagkain na nabawas na sa hapag lalo na't hindi naman ito talaga kumain ng marami. You can give to someone? My mom used to tell me na okay lang daw maraming food. Then pwede ipamigay kapag hindi naubos. Kibit balikat na sagot nito. Nasaan pa lang mommy mo, Bianca? Tanong ni Mario pero sa akin nakatingin. I don't know. She went somewhere today. Sagot nito. At ano pangalan ng mommy mo? Bigla ay kinakabahan na tanong ko. Miss CX. Sagot agad nito. Napapikit ako. Pilit na iniisip kung saan ko narinig ang pangalan na ito. Pamilyar sa akin ang pangalan na nabanggit niya. Matalas ang memorya ko pero hindi ko alam kung bakit sa mga oras na ito hindi ito gumagana. I have to go. Bago pa magsumbong ang bantay ko na nawawala ako. Sabi nito na nagpunas ng tissue sa labi. Thank you for accommodating me here. Nakatingin sa mukha ko na sabi nito. Ewan ko pero malaki ang hatak sa akin na haplusin ko ang mukha nito. Alam ko na hindi ako dinadaya ng mga mata ko dahil obviously kamukha nga niya sa Bella. Pero nang pakatitigan ko ang mga mata niyang amused na nakatingin sa akin ay biglang pumintig ng malakas ang puso ko. Anong family name mo? Wala sa sarili na natanong ko. Actually, I'm not allowed to tell anyone but since you seem a good policeman, I won't mind kung sasabihin ko sa'yo. Sagot nito. Mature talaga siya kung magsalita. Hindi lang basta bibo dahil sa paraan kung paano niya ako kausapin ay very strong and stand siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Well, I'm Bianca Romualdez. Nice meeting you, sir. Magalang na sagot nito pero hindi ko nagawang makapagsalita at nanginginig ang katawan na napaupo ako ng tuwid. Romualdez? Wala sa sarili na usal ko. Tumango ang nakangiti na si Bianca na akmang hahakbang palayo pero pinigilan ko. Wait, isa na lamang. Si Bella Romualdez pa ang mami mo? Kinakabahan na tanong ko habang hinihintay ang sagot nito. Nagsalubong ang kilay nito at pinakatitigan ako. How did you know my mom's real name? Nagtataka na tanong nito. Ito ang impormasyon na hinahanap ko. Anak nga talaga ni Bella ang batang ito. At hindi ako namamalikmata lamang. Sir, hindi kaya sabat ni Mario pero umiling ako. Gaya niya may hinala ako kung sino ang batang ito at kung ano ang kaugnayan niya sa akin at kay Bella. Bianca, nasaan ang daddy mo? Bakit hindi mo pala kasama ngayon? Tanong ni Mario. Obviously natulad ko ay gusto rin niyang malaman ang sagot sa tanong niya. Overseas? He's busy working there. Malungkot na sagot nito. Ganun ba? Anong itsura ng daddy mo? Tanong pa ni Mario. I don't know. Hindi ko pa siya nakikita kasi busy nga siya. Ramdam ko ang lungkot sa tinig ni Bianca nang sabihin iyon. Gusto ko magtanong pa pero halos walang lumalabas na tinig sa bibig ko. Saan ka nakatira? Tanong ulit ni Mario pero nagsalubong ang mga kilay ni Bianca. I don't like it when you keep asking a lot of questions especially about my personal informations. We're not friends. Nakairap na sagot nito kay Mario na bigla ay natigilan at kumamot ng ulo. Sir, manang-mana sa pinagmanahan. Baling sa akin ni Mario na alam kong ibig sabihin nito. Saan ka pupunta? Naalarma na tanong ko nang tumalikod dito. Home.
Tipid na sagot nito kaya agad na tumayo ako at sunundan ito. Ihatid na kita. Sabi ko dahil hindi ko pwedeng hayaan na magpagala-gala ang batang ito ng mag-isa. I'm with my bodyguards. You don't have to do that. Thank you, Mr. Officer. Sagot nito saka lumapit sa mga tao naghihintay pala sa kanya sa labas ng food chain. Tama nga siya, nahanap siya ng mga tauhan ng ina kahit hindi hanapin ang mga ito. Sir, maraming salamat po sa pagsama niyo kay Miss Bianca. Magalang nasabi sa akin ng isa sa mga bodyguard nito. Tumango lang ako at tiningnan ang mga kasama nito. Gusto ko na makatandaan ang mga mukha nila para aware ako kung sino ang kasama ni Bianca araw-araw. It's okay. Make sure na hindi niya kayo lagi matatakasan. I'm sure hindi ito magugustuhan ng mommy niya. Paano kung hindi ako ang nakakita sa kanya? Seryoso na tanong ko. Sir, kapag sinuway kasi namin si Miss Bianca, sure malalagot kami. Kumakamot sa ulo na sagot na lalaki na alam kong bodyguard nito. Kapag naman hindi namin siya hinayaan sa gusto niya, panigurado na malaking gulo kaya hinintay na lang namin siyang matapos gawin ang gusto. Dagdag pa ng babae. Naiintindihan ko sila dahil ganito rin ang ugali ng mommy niya pero hindi ko gusto na hinahayaan nila ang anak ko na magpagalagala ng ganito. Anak, yes, ito mismo ang ideya na pumasok sa isip ko matapos malaman na anak siya ni Bella. Mahigit 5 taon ang nakalipas nang may namagitan sa amin ni Bella ng paulit-ulit. Hindi imposible na buntis siya na lumayo at pagtaguan ako, lalo na at ang main goal ko noon. Base sa edad ng bata, pasok ito sa time frame ng panahon na may relasyon kami ni Bella. Kamukha man niya ang bata sa harap ko pero hindi maitatanggi na anak ko ito dahil iisa kami ng hulma ng mga mata. Malakas ang dugo ni Bella pero hindi mawawala ang genes ko na obviously merong namana mula sa akin, si Bianca. Heto ang calling card ko. Tawagan mo ako kapag may problema. Sabi ko kay Bianca na mabilis namang inabot dito at inilagay sa bag na dala niya. Saglit pa'y tumalikod na ang mga kaharap ko matapos na magpasalamat ng mga kasama nito. Tinawagan ko si Mario at sinabing bahala na sila ni Gunner sa mga pagkain na iniwan ni Bianca dahil susundan ko ang anak ko. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na mahanap ko kung saan ito nakatira, lalo na at may dapat ay palunganag sa akin ngayon sa Bella. Kaya pala hindi siya pumunta kahit ni minsan sa hearing ng kasuhan niya ako dahil buntis na pala siya kay Bianca at pinagtataguan talaga ako. Alam ko na matindi ang galit ni Bella sa akin lalo na at naabutan ako sa silid ko na katabi si Maria. Kaya hindi ko siya masisisi kung bakit umabot kami sa ganito. Sanay ako mag-imbestiga pero iba ngayon na tungkol sa mga taong mahalaga sa buhay ko ang sangkot. Matindi ang kaba na nakasunod ako ng palihim sa 3 sasakyan na convoy ni Bianca patungo sa kung saan. Hindi nagtagal ay pumasok kami sa isang malaki at high-end subdivision. Hinarang ako ng mga gwardya kaya ipinakita ko ang ID ko. Sir, ano pa sadya niyo sa loob? Tanong sa akin ng gwardya. Nag-escort ako kay Miss Bianca Romualdez. Bakit? Tanong ko. For verification lang po, sir. Magalang na sagot nito sabay balik sa akin ang ID ko. Agad na pinasabad ko ang sasakyan ko at mabilis na sumunod sa mga taong sinusundan ko. Hindi may tatanggi kung gaano kayaman ang mga taong nakatira dito. Naglalakihan ang mga bahay ni siyang nagsasabi kung anong antas at uri ng kanilang pamumuhay. Inabot ako ng hating gabi nang nakabantay sa labas ng bahay ni Bella. Alam ko na kung hindi nag-cruise ang landas namin ni Bianca ay imposible na mahanap ko ito. Ayon kay Mario, hindi nakapangalan kay Bella ang bahay na minamanmanan ko. Katulong ko siya ngayon mag-imbestiga matapos utusan na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Bianca at kay Bella pero wala umanong kahit na anong legal documents siyang makitang related sa dalawa. I was just thinking na baka nagpalit siya ng pangalan kaya ipinahanap ko ang Missy X na nabanggit ni Bianca. And to my surprise, sumabog sa akin ng impormasyon kung ano ang nakakabit sa pagkatao ng babaeng hinahanap ko. She's the queen of mafia underworld. Heartless and ruthless na kinatatakutan ng lahat kahit pa sa simpleng pagbanggit ng pangalan nito. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang lahat dahil malayo ito sa sweet and happy-go-lucky na Bella na kilala ko noon. She changed a lot and that changes is scaring me more right now. Pero hindi ko siya pwedeng sukuan lalo na at may Bianca na nagkokonekta sa aming dalawa. Simula nang makita ko na pumasok ang sinasakyan kanina ni Bianca sa bahay na minamanmanan ko ngayon ay hindi na ako umalis sa kung saan nakapark ang sasakyan ko. Hindi na ako bumalik sa opisina at tinawagan ko na lang ang tauhan ko na may emergency ako. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na meron ako ngayon para makausap sa Bella at makasama sila ng anak ko.
Tintad ang salamin ng sasakyan ko kaya hindi ako nag-aalala na may makakakita sa akin. May kalakihan din kasi ang distansya mula sa kinaroroonan ko at ng bahay na minamanmanan ko para hindi sila maghinala na sila ang pakay ko. Nag-vibrate ang cellphone sa loob ng pantalong suot ko kaya naagaw nito ang pansin ko. Napailing na lamang ako nang makita ang pangalan ng mommy ko na naka-flash sa screen. Hindi nga pala ako nakatawag at nagsabi na hindi ako makakauwi ngayon. Hating gabi na pero wala pa ako sa bahay kaya sigurado na nag-aalala na si mommy. Mom, agad na sabi ko nang sagutin ang tawag nito. Anak, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni mommy mula sa kabilang linya. I'm sorry mom, sobrang nabisi ako. Nakalimutan ko na tawagan kita agad. I'm not sure kung anong oras ako makakauwi. May emergency akong pinuntahan. Paliwanag ko. Anong emergency iyan? Hindi ka naman sumama sa operation ng mga tauhan mo. Nagtataka na tanong ni mommy. Simula kasi nang tumaas ang rango ko ay malimit sa opisina na lang ako naglalagi. Aalis lang ako kapag may meeting kami o kaya ay may mga biglaang aayusin sa labas sangkot ang mga tauhan ko. After ko kasi makalabas sa bilangguan at malinis ang pangalan ko ay nakabalik ako sa serbisyo. Dahil din sa magandang records ng mga achievements ko ay sunod-sunod ang mga awards na natanggap ko hanggang sa tumaas ang rango ko. May bigla ang meeting lang po ma'am. Pagdadahilan ko. Ayoko kasing isipin ng mommy ko ang tungkol kay Bella at Bianca. Kung sakaling sasabihin ko sa kanya ang bagay na natuklasan ko, kaya hindi pa ito ang tamang panahon para ipaalam ko sa kanya ang natuklasan ko. Hindi pa ako sigurado kung ano ang kahihinatnan nito lalo na't hindi ko pa nakakausap si Bella. Mom, sige na, magsisimula na kami. Paalam ko dahil nakita ko na may paparating na mga sasakyan. Agad na pinutol ko ang tawag at mabilis na isinalid sa bulsa ko ang cellphone ko. Hindi pwede kasi na nakabukas ito dahil hindi malayo na mapansin ng mga tao sa paligid ko na may tao sa loob ng sasakyan ko. Tama nga ang hinala ko dahil papasok sa bahay ni Bella ang 3 sasakyan na nakita ko. Mabuti na lamang at na-off ko agad ang cellphone ko dahil dumaan sila mismo sa gilid ko. Kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko ay ang pagbusina ng sasakyan sa labas ng gate na agad naman binuksan ng gwardya sa loob. Typical rich people, maraming gwardya, tauhan at kasambahay. Alam ko na maayos ang buhay ng mag-ina ko lalo na at hindi maitatanggi kung gaano kayaman si Bella. Base sa nakikita ko ay kahit wala ako sa tabi nila ni Bianca ay kaya niyang buhayin at palakihin ang anak namin ng maayos at sagana. Kinaumagahan kahit madaling araw na ako nakauwi ay maaga pa rin akong gumising. Magaan ang pakiramdam na lumabas ako ng silid ko na nakabihis na dahil may pupuntahan ako. Anak, bakit ang aga mo naman yata? Tanong ni mommy. Good morning mo. Bati ko sabay sulyap sa wall clock na nakasabit sa pader. Good morning anak, saan ang punta mo ng ganito kaaga? Mukhang hindi ka pa yata nakakatulog ah. Tanong ni mommy. Maaga akong papasok mom, hindi kasi kami natapos kagabi at marami po ako naiwan na trabaho. Dahilan ko. Ayos na tungkol sa trabaho ang dahilan ko dahil ito ang pinaka-safe na pwede kong i-alibay sa mommy ko. Alam ko kasi na kapag nalaman niya ang tungkol kay Bella ay sigurado na hindi niya ako titigilan hanggang sa hindi niya ito nakikita. Hanggat hindi maayos ang lahat sa pagitan namin ni Bella ay mananatili na sekreto muna ang tungkol sa anak ko. Kumain ka na muna. Mabuti pala at nakapagluto na ako. Sabi ni mommy kaya natigil ang pag-iisip ko. Laking tuwa ko nang makita ang pagkain sa hapag. The best kasi talagang magluto ng sinangag ang aking ina na may kapares pa na kape at tosino. Anak, puro ka nalang trabaho. Wala ka na ba talagang balak na mag-asawa? Tanong ni mommy. Natigilan ako sa dapat ay gagawin ko na pagsubo ng kanin kaya naibaba ko ang kutsara na hawak ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil heto at nagtatanong na naman ang mommy ko. Alam ko na matagal na niyang gusto ng apo. Kung sana ay pwede ko nang sabihin sa kanya ang tungkol kay Bianca at Bella ay ginawa ko na pero alam ko na hindi pa ito ang tamang panahon. Si Bella pa rin ba? Marahang tanong ni mommy. Tipid na ngumiti ako bilang sagot. Ayoko siyang malungkot dahil alam ko kung ano epekto sa kanya ng usapin na ito. Sinisisi niya ako sa nangyari kung bakit hindi natuloy ang kasal. Alam ko na nauunawaan na niya ang lahat matapos na sabihin ko ang totoong nangyari. Bagay na hindi ko inaasahan na lalo siyang magagalit sa akin at nadamay pa si Maria. Wala ka bang balak na hanapin siya? Tanong pa nito. Nahilot ko ang ulo ko saka tumingin sa mommy ko. Alam ko kung saan siya nakatira pero hindi madali ang lapitan siya ngayon. Sagot ko. Kita ko kung paanong nagliwanag ang mukha ng mommy ko na obvious naman na nabuhayan siya ng pag-asa. Kumusta siya? Anong balita sa kanya? Umiling na lang ako dahil hindi ko alam kung ano isasagot ko sa aking ina.
Ayoko na magsinungaling dahil alam ko na magagalit siya kapag ginawa ko ito, pero ayoko rin naman na umasa siya dahil sa huli ay hindi ko maipapangako na magiging maayos ang lahat kahit pa determinado akong kausapin si Bella. Anak, tinatanong kita. Sabi ni Mommy. Hindi ko po alam, Mom. Hindi ko pa siya nakakausap kahit minsan. Susubukan ko po na lumapit sa kanya. Tanging naisagot ko. Binilisan ko ang pagkain dahil ayoko na magtanong pa sa Mommy. Kilala ko siya at hindi ito titigil sa pagtatanong sa akin lalo na't alam na niya ngayon na natagpuan ko na si Bella. Dahil traffic ngayon ay lagpas 9:00 na nang makarating ako sa lugar na pakay ko. Sir, magalang nabati sa akin ang taong siyang contact person ko sa lugar na ito. Ito ang hair sample na gusto ko malaman kung match ba sa akin. Sabi ko sabay abot ng sealed at transparent na plastic na hawak ko. Kinuha ko ito kay Bianca bago ito tuluyang sumama sa mga tauhan ng ina bago bumalik sa kanila. Gusto ko makasiguro bago gumawa ng hakbang dahil alam ko na hindi magiging madali kung basta ko lang haharapin si Bella. Maaari niyang itanggi at itago ang anak ko at hindi imposible iyon dahil mayaman si Bella at matindi ang galit sa akin. Minabuti ko na huwag pumasok ngayon sa trabaho dahil gusto kong ako mismo ang personal na magdala ng sample at hintayin ang results hanggang sa lumabas ito. How long it will take? Kinakabahan na tanong ko. In just an hour, sir. Naka-priority po ang request ninyo kaya mauna ito sa list. Sagot nito matapos kunin ang hair sample sa ulo ko. Alright, hihintayin ko na lang sa labas. Sagot ko. Malakas ang kabog ng dibdib na lumabas ako sa laboratory. Kilala ako sa klinik na ito dahil marami sa mga case na hawak ko ang dito dinadala ang mga sample kapag required na kailangan malaman ang DNA sa bawat kasong dumaan sa kamay ko. Pakiramdam ko'y antagal ng bawat minutong lumipas. Panay ang tingin ko sa relo sa bisig ko dahil bawat sandali katumbas yata ng ilang oras. Sir, ito na po ang results. Sabi ng doktor na kausap ko. Salamat. Nanginginig ang kamay na sagot ko sabay abot dito. Walang paligoy-ligoy ay binuksan ko ang envelope. Halos tumigil ang mundo ko sa nakita at nabasa kong nakasulat sa papel na hawak ko. 99.9% parental match ang DNA test results na hawak ko. Ibig sabihin ay anak ko talaga, si Bianca at walang duda doon. Kaya pala ganoon na lang ang nararamdaman ko sa bata. Magaan ang dugo ko sa kanya at hindi ko na hiniwalayan pa dahil malakas ang lukso ng dugo na nararamdaman ko. Masaya ako knowing na tama talaga pala ang hinala ko. Kahit wala ang DNA na ito ay sigurado na agad ako na anak ko si Bianca. Base sa circumstances mula edad nito at physical appearance niya. Malakas man ang genes ni Bella pero dahil nananalaytay sa kanya ang dugo ko na siyang malaking koneksyon na meron kami kaya kahit na anong pilit na tago ni Bella sa anak namin ay mismong tadhana na ang naglapit sa amin. Determinado na bumalik ako sa bahay na alam kong pag-aari ni Bella gamit ang pekeng pangalan kung saan siya kilala ng mga taong nasa paligid niya bilang Mafia Queen. Sir, saan po ba kayo? Tanong ng gwardiya sa subdivision na pinasukan ko. Sinabi ko dito kung saan ang punta ko sabay abot ng ID kaya agad ako nakapasok lalo na at siya rin ang security guard na naka-duty kahapon nang sundan ko si Bianca. Lakas loob na nag-doorbell ako sa gate ng bahay ni Bella. Sumilip ang gwardiya sa loob at sinabi na hindi ako pwedeng basta pumasok dahil hindi tumatanggap ng bisita ang amo niya. Mainit ang ulo na sinabi kong tawagan sa Bella at sabihin na nandito ako. Sir, pasensya na po. Busy daw po sa Missy X. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Magalang na sagot ng gwardiya na kausap ko pero hindi ito pwede sa akin. Ipinakulong na ako ni Bella noon. Bawi na ako sa kung anong kasalanan na tingin niya ay ginawa ko kahit na hindi naman totoo. It's about time na maninindigan ako dahil anak ko na ang pinag-uusapan dito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Bella. Matigas na sagot ko. Wala nangyari sa pakiusap ko dahil hindi ako nito pinagbuksan. Matapos sabihin sa akin na hindi umano ako kakausapin ng amo niya kahit na kailan. Alam ko na matindi ang galit ni Bella kaya inaasahan ko ito. Hindi ako lumabas ng subdivision dahil may nabuo akong plano. Kung ayaw akong papasukin ni Bella ay ako ang gagawa ng paraan. Para ano pa at naging pulis ako kung hindi ko kayang pasukin ang teritoryo ng babaeng sadya ko. Madaling araw na makita ko na may ilang itim na van ang papasok sa compound ni Bella. Mabilis na lumabas ako sa pader na pinagtataguan ko at agad na sumabit sa ilalim ng sasakyan kahit pa mainit ang singaw nito na tiniis ko. Hinintay ko na mawala ang lahat sa paningin at paligid ko lalo na at mga armado ang karamihan sa mga nakita ko. Hindi na ako nagtataka dahil alam ko kung ano at sino si Bella, kaya kahit kinakabahan ay nilakasan ko ang loob ko. Taas ang kamay!
Malakas na sabi sa akin ng kursino habang nakatutok sa likuran ko ang uso ng baril nito. Sino ka? At bakit ka pumasok dito? Galit na tanong nito. Sa paglingon ko, nakita ko ang 4 na armadong kalalakihan na pawang may hawak na matataas na kalibre ng baril na alam kong hindi magdadalawang isip na iputok sa akin kapag nagkamali ako ng kilos at sagot. Kailangan ko makausap si Bella. Sabihin mo sa kanya na nandito ang daddy ni Bianca. Matigas na sagot ko. Baliwala sa akin kung paanong nagpalitan ng makahulugan na tingin ang mga tao sa harap ko dahil determinado ako na matupad ang misyon ko at walang iba kundi ang makaharap at makausap ko si Bella sa kahit na anong paraan pa. Bella's person-over voice. Malakas na katok ang gumulantang sa akin mula sa tahimik at seryoso na pagbabasa ng mga documents dito sa opisina ko. It's past 1 o'clock in the morning, but I'm still working. Marami ako mga paperworks na under review dahil na rin sa iba't ibang negosyo na pinapatakbo ko at hindi pa kasali dito ang organization na hawak ko. Anong kailangan mo? Seryoso at malalim ang mga mata na tanong ko sa taong sa sahig na katutok ang mga mata dahil alam niya na ayoko sa lahat ang inaabala ko, lalo na kapag oras na gaya nito na abala ako. May apologize, Missy X. May nangyari po na kaguluhan sa labas. Kinakabahan na sagot nito. Kunot ang noon na tinapunan ko ng matalim na tingin ang kanang kamay ko. Para ano pa at nasa posisyon ka? Kung pati ang ganito walang kwentang bagay ay ipapaalam mo pa sa akin. Bulyaw ko dito. Napayo ko ito na kulang na lang ay sumadsad ang mukha sa sahig dahil alam niyang hindi ko nagustuhan ang ganitong pangyayari. I'm sorry, boss. Hindi ko po siya pwedeng galawin. Tanging kayo lamang po ang pwedeng magpasya kung ano dapat na gawin sa kanya. Sa lubong ang kilay na tiningnan ko ito ng masama. Kita ko kung paano ito lumunok nang makita na inabot ko ang baril sa tabi ko na nasa ibabaw ng table ko. Isang putok ang pinakawalan ko sa direksyon nito dahilan para mangatog ito sa takot nang lapitan ko. Tell me, anong walang kwentang bagay ang pinagsasasabi mo at inabala mo ako? Tiim ang bagang na tanong ko. Busy boss, may nahuli po kami lalaki na pumasok dito sa loob. Sagot nito. Malakas na sampal ang natanggap nito pero hindi gumalaw sa harap ko. Hindi ba't sinabi ko na walang pwedeng pumasok na kahit sino dito? Paanong nakapasok dito ang panghasting yan? Nagiinit ang ulo na tanong ko. Mahigpit ang security measures ng buong bahay ko. Siniguro ko mula simula na walang sino man ang basta makakapasok dito nang hindi ko pinahihintulutan, lalo na't hindi ako tumatanggap ng bisita. Boss, sumabay po sa mga pumasok nating sasakyan kanina dala ng grupo ni Alfred. Lalong kumulo ang dugo ko sa narinig na sinabi nito. Alam na nila ang kahahantungan, nakaparusahan dahil sa kapalpakan na ito. Gather all of them! Sigaw ko habang mahigpit na hawak ang baril ko. It's almost 2 in the morning at dapat sa mga oras na ito'y tahimik ang paligid pero heto, nagulo ang mundo ng mga tauhan ko matapos utusan ko ang right hand ko na si Tadeo na tawagin ng mga sangkot na tauhan ko. Hindi ko palalampasin ang kapabayaan nila dahil napasok kami ng kursino na first time na nangyari sa bahay na ito. Kung pagbibigyan ko sila ay mangyayari ulit ito. They reckless and they should know the consequences by now. Missy, sabay-sabay na bati sa akin ang mga tauhan ko matapos na pumasok ako sa silid na malimit ay ginagamit ko sa tuwing konektado sa mga tauhan ko. Lahat ay nakayuko na. Sigurado akong natatakot para sa mga buhay nila ngayong kaharap ako. Speak! Malakas na sabi ko habang nakaupo sa upuan sa unahan ko. Missy, hindi po tumunog ang alarm sa monitoring system natin dahil hindi po siya dumaan sa kahit na anong bahagi ng bahay na sakop ng sensor. Sa main gate po siya pumasok nang sumabay siya sa sakyan namin nang umuwi kami kanina galing sa hideout. Napansin ko na may iba kaming kasama nang makita ko na lumabas siya sa ilalim ng sasakyan na huling pumasok. Kaya tinutukan namin ang baril pero nanlaban. Ako lang ang natirang walang tama dahil 3 sa tauhan po natin ang sugatan. Mahabang paliwanag ni Alfred. Seryoso ang mukha na nakikinig ako. Ang lakas naman ng loob ng taong ito para pasukin ang teritoryo ko. Hindi siguro niya alam na walang sino man ang nagtangka na pasukin ang bakuran ko na hindi natakot para sa buhay niya. Dahil heto siya parang daga na magiging hapunan ng mga leon na alaga ko. Identity? Walang kangiti-ngiti sa mukha na tanong ko. Daddy daw po siya ni Miss Bianca. Bigla ay sagot ni Alfred. Natigilan ako sa narinig ko. Imposibleng mangyari ang bagay na sinabi nito dahil hindi nila kilala ang ama ng anak ko. Wala din itong alam na nagkaanak kami kaya paano nangyari na nandito siya at sinabing ama ni Bianca. Ulitin mo nga sinabi mo? Tiimbagang nautos ko. Missy boss, yun po ang sabi na lalaki na huli namin pumasok dito kanina lang po.
Nanindigan na sagot ni Alfred. Show me the CCTV, now! Mabilis pa sa 4:00 na kumilos ang tauhan ko. Saglit pa ay malinaw na nakita ko ang taong hindi ko inaasahan na makikita ko sa mga oras na ito at papasok sa teritoryo ko na akala mo'y makikikain lamang sa kapitbahay nito. Tama ang sinabi ni Alfred dahil ang walang hiya na si James nagawang makalusot sa mahigpit na security measures ko nang sumabay itong papasok sa sasakyan na dala ng grupo nito. Malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa silid kung saan nandoon ako. Lahat ay nakatayo ng tuwid habang namimilipit sa sakit si Alfred matapos na tamaan ng bala sa kanang binti nito. You knew my rules. Sa lahat ng ayoko ay yung tatanga-tanga kayo. Tingnan niyo kung paano tayo napasok ng ganyang kabilis. Paano kung kalaban yan? Galit na bulyaw ko sa mga tauhan ko. Simula ngayon, ayoko nang mauulit ito dahil sa susunod, sa ulo niyo nababaon ng bala na baril na hawak ko. Sabay-sabay na sumagot ang mga tauhan ko. They know me very well. I don't tolerate this kind of mess. Pasalamat sila dahil wala akong balak na ibaon sila sa lupa sa mga oras na ito. All of you, get out! Mabilis na nawala ang mga tauhang kaharap ko na nag-uunahan pang lumabas sa pintuan ng silid na kinaroroonan ko.